Gabi ng anibersaryo. Ang langit sa labas ng naglalakihang gusali sa siyudad ay kulay abo. Tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni Liza sa kanyang dibdib. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng cake. Isang mamahaling strawberry shortcake na paborito ni Marco. Kanina pa siyang nakatayo sa tapat ng pintuan ng condo unit nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone. Marco, bakit hindi ka sumasagot sa phone? Kanina pa ako tumatawag. Bulong ni Liza sa sarili. Ang kanyang boses ay halos mapatid sa pagitan ng pag-aalala at namumuong galit. Higit sa 10 beses na niyang sinubukang tawagan ng kasintahan, ngulit bawat tawag ay nauuwi lamang sa malamig na boses ng voicemail. 3 taon. 3 taon silang magkasama at sa bawat anibersaryo sila ay laging magkaarap, nagpapalitan ng mga pangakong tila hindi mapapako. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang lamig ang simoy ng hangin sa hallway na iyon. Dahan-dahan niyang inilabas ang duplicate key ng unit. Hindi niya sana gustong gamitin ito dahil nais niyang sorpresahin si Marco. Ngunit ang kanyang kaba ay hindi na mapatahimik. Nang pumasok ang susi sa lock at dahan-dahang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng isang taong natutulog. Ito ang katahimikan ng isang kasalanang pilit itinatago. Ang sala ay madilim. Taning ang liwanag mula sa mga ilaw ng kalsada sa labas ng bintana ang nagbibigay ng anino sa mga gamit. Ngunit mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid, may narinig siyang mahinang kaluskos. Ang kanyang puso ay tila tambol na mabilis ang pagpalo. Bawat hakbang ni Liza patungo sa silid na iyon ay tila paghakbang sa gilid ng isang bangin. Sa kanyang isip, pilit niyang binubura ang mga negatibong hinala, ngulit ang kanyang katawan ay alam na ang katotohanan. Nang tuluyan niyang itulak ang pinto, tumigil ang mundo ni Liza. Ang cake na hawak niya ay halos mahulog mula sa kanyang mga kamay. Doon, sa sakama na saksi sa kanilang mga pangarap, nakita niya si Marco. Hindi ito nag-iisa. Isang babaeng hindi niya kilala ang naroon, halatang gulat na gulat sa kanyang biglaang pagdating. Ang bawat piraso ng tiwala na binuo ni Liza sa loob ng 3 taon ay parang kristal na bumagsak at nagkadurog-durog sa sahig. Liza! Teka, mali ang iniisip mo. Ang unang lumabas sa bibig ni Marco habang nagmamadali itong tumayo at ayusin ang sarili. Ang boses nito na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila lason sa kanyang pandinig. Napatawa si Liza, isang tawa na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Iyon ang laging linya ng mga taong nahuhuli. Mali ang iniisip ko? Ulit niya, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak, mainit at masakit sa kanyang pisngi. Marco, hindi ako bulag. Malinaw ang nakikita ko. Malinaw na habang hinihintay kita, habang naghahanda ako para sa anibersaryo natin, abala ka sa paggawa ng bago nating alaala kasama ang iba. Ibinaba ni Liza ang cake sa ibabong ng dresser sa gilid ng pinto. Ang box na may nakasulat na Happy 3rd Anniversary, my love, ay tila isang malaking insulto sa kanya. Para sa'yo yan. Sana naging kasing tamis ng cake na yan ng panluloko mo sa akin. Hindi na hinintay ni Liza ang anumang paliwanag. Alam niya ang mga susunod na sasabihin nito. Mga pangakong hindi na mauulit, mga dahilan na lasing lang siya, o mga hiling na bigyan pa ito ng isa pang pagkakataon. Pero sa loob ng dibdib ni Liza, may namatay na. Ang bersyon ni Marco na minahal niya ay tuluyan ng naglaho. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas. Ang bawat hakbang niya palayo sa unit na iyon ay tila paghila ng mga ugat mula sa kanyang puso. Nang makarating siya sa elevator, doon lamang siya tuluyang napasandal sa pader at humagulgol. Ang ingay ng kanyang pag-iyak ay tila nakikipagpaligsahan sa tunog ng elevator na bumababa. Pakiramdam niya ay wala nang natira sa kanya. Ang 3 taon ay naging basura sa loob lamang ng isang gabi. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Hindi siya tumakbo, hindi siya naghanap ng masisilungan. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang buhok, ang kanyang damit at ang kanyang mukha.
Gusto niyang isipin na ang ulan ay hugas sa lahat ng dumi na nararamdaman niya. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Ang lungsod na dati ay puno ng kulay at pag-asa para sa kanya ay naging isang madilim at malamig na labirinto. Sa bawat taong nadadaanan niya, tinatanong niya ang kanyang sarili, "Saan ako nagkamali? Hindi ba ako sapat?" Pero sa lalim ng kanyang sakit, napagtanto niya na ang pagkakamali ay hindi nasa kanya, kundi sa taong hindi marunong magpahalaga sa kung anong meron siya. Pagod, basa, at wasak, huminto si Liza sa harap ng isang bar na may kumukutitap na neon lights. The Blue Hour. Ang pangalan ay tila tumatawag sa kanya. Kailangan niyang manahimik. Kailangan niyang makalimot, kahit sandali lang. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay agad na bumalot sa kanya at doon, sa gitna ng usok at mahinang musika, hindi niya alam na ang kanyang buhay ay muling magbabago. Doon, sa dulo ng bar counter, nakita niya ang isang lalaking tahimik na nakaupo. Ang lalaking magtuturo sa kanya na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas malalim na kwento. Pumasok si Liza sa loob ng The Blue Hour na parang isang ligaw na kaluluwa. Ang lamig ng aircon sa loob ay humalik sa kanyang basang balat, dahilan upang manginig siya ng hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa panghihina ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay tumatama sa sahig, tila babakas ng kanyang pagkawasak na iniwan niya sa labas. Naglakad siya patungo sa bar counter. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila walang direksyon. Sa paligid niya, ang mga tao ay abala sa kani-kanilang tawanan, kwentuhan at pagsasaya, mga bagay na tila 1,000,000 kilometro ang layo mula sa kinalalagyan niya ngayon. Naupo siya sa isang mataas na silya. Ang kanyang bag ay inilapag niya ng padaskol sa gilid. "Isang beer po," halos pabulong na sabi ni Liza sa bartender. Ang kanyang boses ay paos, bakas ang oras ng pag-iyak na pinagdaanan niya sa ilalim ng ulan. Tinignan siya ng bartender ng may halong pag-aalala at pagtataka. Sanay na ang mga ito sa mga taong broken-hearted, ngunit ang itsura ni Liza, basang-basa, namumula ang mga mata at may bakas ng pait sa mukha, ay tila isang esena mula sa isang trahedya. "Sigurado ka, miss? Baka gusto mo munang magpatuyo o uminom ng maninit?" "Beer lang," maikli at malamig niyang sagot, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa makintab na kahoy ng bar counter. Ilang sandali pa, inilapag na ang baso sa harap niya. Malamig, may mga patak ng tubig sa gilid nito na tila ba nakikipagsabayan sa kanyang mga luha. Hinawakan niya ang baso. Ang kanyang mga kamay ay ramdam ang pait na parang nanunuot sa kanyang mga buto. Uminom siya. Isang malaking lagok na tila ba sinusubukang lunurin ang lahat ng imahe ni Marco at ng babaeng nakita niya kanina. Napangiwi siya. Ang pait ng alak ay tumama sa kanyang lalamunan, pero hindi nito mapantayan ang pait na nararamdaman niya sa kanyang puso. "Huwag mong biglain. Hindi gamot ang alak. Pampatulog lang yan ng sakit." Isang malalim at baritonong boses ang narinig niya mula sa kanyang tabi. Bahagyang napalingon si Liza. Sa tabi niya, may isang lalaking tahimik na nakaupo. Nakasuot ito ng simpleng puting polo na ang mga manggas ay nakatupi hanggang siko. Ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakaayos at may hawak siyang basong whiskey na may yelo. Hindi ito nakatingin sa kanya. Ang kanyang paningin ay nasa kawalan, ngunit ramdam ni Liza ang bigat ng presensya nito. "Hindi ko kailangan ng payo," mataray na sagot ni Liza. Bagaman ang kanyang boses ay nangangatog. "Gusto ko lang makalimot." Bahagyang ngumiti ang lalaki. Isang ngiting hindi nanunuya, kundi puno ng pangunawa. "Kung ganon, maling inumin ang pinili mo. Beer ang iniinom ng mga taong gustong mag-isip. Whiskey para sa mga gustong makalimot. At lason para sa mga taong ayaw ng magising." Sa pagkakataong ito, tuluyan ng hinarap ni Liza ang lalaki. Sa gitna ng dilim na ilaw ng bar, nakita niya ang mga mata nito. Mga matang tila nakakita na rin ng maraming bagyo. Gwapo ito, sa paraang hindi nakakasulasok.
May talas ang kanyang panga at may lalim ang kanyang tingin na tila bang nababasa ang kanyang kaluluwa. "Sino ka ba?" tanong ni Liza, habang muling umiinom. "Bakit ka nakikialam sa iniinom ko?" "Oscar," maikli nitong sagot. "At hindi ako nakikialam, nag-oobserba lang. Sayang naman kasi ang gabi mo kung uuwi kang lasing na wala namang naaalala kundi ang pait." "Ano bang pakialam mo kung wala akong maaalala? Mas gusto ko ngang mawalan ng alaala ngayon. Gusto kong burahin ang 3 taon ng buhay ko sa loob lang ng isang gabi." Ang boses ni Liza ay lumakas, dahilan upang mapalingon ang ilang tao sa paligid. Ngunit hindi natinag si Oscar. Inilapag lang nito ang kanyang baso at humarap ng tuluyan kay Liza. "3 taon? Mahaba-habang panahon din yan para itapon lang sa isang basong beer. Anniversary nyo dapat ngayon, no?" Napatigil si Liza. Paano nito nalaman? Tinignan niya ang kanyang bag na nasa paanan niya. Bahagyang nakalabas ang dulo ng ribbon mula sa box ng cake na dala niya kanina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Magaling ka palang manghula. O baka naman sanay ka na sa mga babaeng tulad ko na naglalakad sa ulan bitbit ang kanilang pagkawasak. Sabihin na lang nating pareho tayong nandito dahil ayaw nating umuwi sa mga bahay na walang laman," sagot ni Oscar. May lungkot sa kanyang boses na hindi niya maikakaila. Sa sumunod na 2 oras, tila huminto ang mundo sa labas ng the blue hour. Habang unti-unting nauubos ni Liza ang kanyang beer at si Oscar naman ay tapat sa kanyang whiskey, nagpatuloy ang kanilang usapan. Ito ay hindi ang karaniwang usapan sa bar na puno ng bulahan. Ito ay usapan ng 2 estranghero na nagtatagpo sa gitna ng kanilang mga sugat. Ikinuwento ni Liza ang lahat, mula sa unang pagkikita nila ni Marco hanggang sa sakit na nakita niya kanina sa kwarto. Ikinuwento niya kung paano niya ibinigay ang lahat, kung paano siya nagpakatanga, at kung paano siya iniwan sa ere. Nakikinig lang si Oscar. Hindi ito nagbibigay ng mga gasgas na payo na magiging okay din ang lahat. Naroon lang siya. Ang kanyang katahimikan ay nagsisilbing suporta na matagal nang hindi nararamdaman ni Liza. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Liza, tila nababawasan ng bigat sa kanyang dibdib. "Alam mo," sabi ni Oscar habang tinititigan ang natitirang yelo sa kanyang baso, "ang pinakamasakit na bahagi ng panluloko ay hindi ang katotohanang may iba siya. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang pinili niya iyon. Pinili niyang saktan ka. At sa bawat pagkakataon na may choice siya, hindi ikaw ang pinili niya." Tagos ang mga salitang iyon sa puso ni Liza. Napayuko siya, hinahayaan ng mga huling luha ng gabi na pumatak sa bar counter. "Salamat," bulong niya. "Para saan?" "Sa pakikinig." Sa hindi pagpipilit sa akin na tumigil sa pag-iyak. Tumayo na si Oscar at inilapag ang pambayad sa counter. "Umumi ka na, Liza. Magpahinga ka. Bukas paggising mo, masakit pa rin. Pero mas maliwanag na ang paligid. At bago ka matulog, gawin mo ang isang bagay na dapat mo nang ginawa kanina pa." "Ano yun?" tanong ni Liza. "I-block mo na siya. Huwag mong hayaang magkaroon siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Dahil ang katotohanang nakita mo ay sapat na paliwanag na para sa buong buhay mo." Tinitigan ni Liza si Oscar habang naglalakad ito palabas ng bar. Ang tindig nito ay puno ng kumpiyansa, ngunit may bit-bit na misteryo. Kinuha ni Liza ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang messages ni Marco. Puno ng, "Where are you?" at "Please talk to me." Sa isang mabilis na galaw, pinindot niya ang block. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya alam kung magkikita pa sila ng estrangherong si Oscar, pero alam niya na ang gabing ito ay simula pa lang ng isang mahabang laban. At sa ilalim ng neon lights, nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang kapalaran. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatama sa glass building ng Ayala Avenue ay tila masyadong masigla para sa nararamdaman ni Liza. Pumasok siya sa trabaho na may suot na malaking sunglasses. Hindi dahil sa uso ito, kundi dahil sa pagamaganyang mga mata na hindi na itago ng kahit anong kapal ng concealer. Ang bawat hakbang niya sa lobby ng kumpanya ay tila isang pag-akyat sa bundok.
Pagod ang kanyang katawan, puyat ang kanyang diwa, at wasak pa rin ang kanyang puso. Habang nakatayo sa harap ng elevator, habak ang isang tasa ng kape na kanyang taning pag-asa para manatiling gising, hindi niya mapigilang maalala ang nangyari kagabi. Ang amoy ng ulan, ang pait ng beer, at ang malalim na boses ni Oscar. Sino kaya ang lalaking iyon? Isang estranghero na biglang sumulpot sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Nagbigay ng payo, at pagkatapos ay nawala na parang bula. "Liza, good morning! Anyari sa'yo? Mukhang dinaanan ka mang bagyo ah." Bati sa kanya ni Trisha, ang kanyang madaldal ngunit tapat na kaibigan sa marketing department. "Wala to, Trish. Hindi lang nakatulog ng maayos." Tipid na sagot ni Liza habang papasok sila sa elevator. "Sus, wag ako. Anniversary niyo kagabi ni Marco, di ba? Oh, kamusta? Bongga ba ang dinner? Nag-propose na ba?" Sunod-sunod na tanong ni Trisha na tila ba bawat salita ay isang saksak sa dibdib ni Liza. Huminga ng malalim si Liza. "Wala na kami, Trish. Tapos na kami." Nanahimik ang buong elevator. Maging ang ibang empleyadong nakikinig sa usapan ay tila napatigil. Nanlaki ang mga mata ni Trisha, ngunit bago pa ito makapag-react, bumukas na ang pinto ng elevator sa 8th floor, ang operations department. Doon, isang grupo ng mga kalalakihang nakasuit ang lumabas, at sa gitna nila, may isang pamilyar na bulto ng tao na agaw pansin ng tindig. Napatigil ang hininga ni Liza. Ang lalaking nasa gitna, ang lalaking pinaliligiran ng mga managers at directors, ay walang iba kundi ang lalaki sa bar kagabi. Si Oscar. Ngunit malayo ito sa Oscar na nakilala niya sa The Blue Hour. Ngayon, ang kanyang buhok ay perpektong nakastyle, ang kanyang navy blue suit ay halatang pasadya at mahal, at ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng otoridad na tila ba kayang magpatakbo ng isang buong bansa sa isang kumpas lang. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng 3 segundo, tila huminto ang mundo para kay Liza. Nakita niya ang bahagyang paglambot ng tingin ni Oscar nang makilala siya nito, ngulit agad din itong bumalik sa pagiging profesional. "Sir Oscar, the board is waiting for you in the conference room," sabi ng isang assistant sa kanya. "I'll be there in a minute," sagot ni Oscar. Ang boses na iyon nga ang boses na nagpatahimik sa kanyang pag-iyak kagabi. Nang sumarang pinto ng elevator at magpatuloy sila ni Trisha sa 4th floor, halos himatayin si Liza sa kaba. "Trish, sino yun? Hala ka? Hindi mo kilala?" "Siya si Oscar Valderrama, ang bagong CEO ng kumpanyang to. Kagagaling lang niyang sa US last month para i-take over ang pwesto ng tatay niya. Bakit man natanong? At bakit ganyan ka makitingin sa kanya?" Hindi makasagot si Liza. "CEO? Ang lalaking kakwentuhan niya tungkol sa panloloko ni Marco, ang lalaking pinag-iyakan niya sa bar, ay ang pinakamataas na pinuno ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya?" Pakiramdam ni Liza ay gusto niyang lamunin ng lupa. Paano niya haharapin ang trabaho ngayon? Lumipas ang buong umaga na tila isang panaginip. Hindi makapag-concentrate si Liza sa kanyang mga reports. Bawat tunog ng telepono o bawat pagbukas ng pinto ay nagpapatalon sa kanyang puso. Natatakot na baka ipatawag siya sa itaas dahil sa kanyang mga nasabi kagabi. Siguradong iniisip ni Oscar na isa siyang desperadang babae na walang ibang alam kundi maglasing. Eksaktong 12:00 ng tanghalian, habang nag-aayos si Liza ng kanyang gamit para lumabas, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. "Hello?" Sagot niya. "Marketing Department, 4th floor. Are you busy?" Ang boses na iyon, kahit libu-libong tao ang magsalita, alam ni Liza na kay Oscar iyon. "Sir Oscar?" Nauutal niyang sabi. "Lunch, my office, 12:15. Don't be late, Liza." At namatay na ang linya. Nanginginig ang mga tuhod ni Liza habang papaakyat sa penthouse. Pagdating niya sa opisina ni Oscar, sinalubong siya ng isang malawak at modernong kwarto na gawa sa salamin. Nakita niya si Oscar na nakatayo sa tapat ng bintana, nakatanaw sa mga sasakyan sa ibaba. Inalis na nito ang kanyang suit jacket at tanging ang puting polo na lang ang suot nito.
katulad ng suot nito kagabi. Maupo ka, sabi ni Oscar nang hindi lumingon. Dahan-dahang umupo si Liza sa sofa. Sir, tungkol po kagabi. Pasensya na po, hindi ko po alam na kayo pala ang... Forget about the sir when we're alone, Liza. Putol ni Oscar sa kanya habang humaharap. At huwag kang humingi ng paumanhi. Kagabi, hindi ako ang CEO mo. Kagabi, isa lang akong lalaki na nakakita ng isang babaeng kailangan ng kaibigan. Inilapag ni Oscar ang 2 paper bag ng kape at pasta sa mesa. Kumain tayo. Mukhang hindi ka pa nag-aalmusal. Habang kumakain, unti-unting nawala ang kaba ni Liza. Kahit nasa loob sila ng isang marangyang opisina, ang pakiramdam ay katulad pa rin ng sa bar. Magaan, tapat, at totoo. Bakit niyo po ginagawa to? Tanong ni Liza. Tinitigan siya ni Oscar ng matagal. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Liza. Alam ko ang pakiramdam ng trinaydor. Alam ko ang pakiramdam ng akala mo ay may katuwang ka na, pero sa dulo, mag-isa ka palang lumalaban. May kakaibang kislap sa mga mata ni Oscar na nagpabilis sa tibok ng puso ni Liza. Hindi ito ang kilig na naramdaman niya kay Marco na puno ng mabubulaklak na salita. Ito ay kilig na nanggagaling sa pag-unawa. Pero sir, Oscar, CEO ka. Marami kang pwedeng kausapin. Marami kang pwedeng makasama. Pero ikaw lang ang nakakita sa akin na hindi bilang CEO, kundi bilang isang tao lang sa bar. Ngiti ni Oscar. And I like that. I like that a lot. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang secretary ni Oscar, hinihingal. Sir, sorry to interrupt, but there's a man downstairs. Ayaw paawat. Sinasabi niyang boyfriend siya ni Miss Liza at kailangan niya itong makausap. Napatayo si Liza. Ang kanyang kamay ay napakapit sa gilid ng mesa. Si Marco, nahanap siya nito. Tumingin si Oscar kay Liza. Pagkatapos ay sa secretary. Ang kanyang mukha ay muling nagbago. Naging malamig, matigas at mapanganib. Tell security to let him up, utos ni Oscar. Sir? Gulat na tanong ni Liza. Haharapin mo siya, Liza. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-iisa. Hindi mapakali si Liza habang nakatayo sa gitna ng marangyang opisina ni Oscar. Ang bawat segundo ng paghintay sa pag-akyat ni Marco ay tila 1 oras. Naririnig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot at hiya. Hiya dahil ang kanyang pribadong buhay, ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay heto at susugod sa teritoryo ng kanyang boss. Oscar, baka mas mabuting sa baba ko na lang siya harapin. Nakakaabala na ito sa trabaho mo. Pagmamakaawa ni Liza, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Oscar sa kanya. Hindi ito nag-atubiling hawakan ng kanyang mga balikat. Ang init ng mga palad nito ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang nanghihinang tuhod. Liza, look at me. Malalim na utos nito. Tumingin si Liza sa mga mata ni Oscar na puno ng determinasyon. Huwag kang hihingi ng paumanhin para sa kasalanan ng iba. Haharapin natin siya rito dahil dito, ikaw ang protektado. Dito, hindi ka niya pwedeng saktan o paikutin. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marco, hinihingal at gusot ang suot na barong. Halatang galing din sa trabaho at nagmamadaling sumugod. Ngunit nang makita niya si Liza nakasama ng isang lalaking hindi niya kilala, lalong nagdilim ang kanyang mukha. Liza? Ano ba to? Bakit mo ako binublock? At sinong lalaking to? Bulyaw ni Marco, tila nakalimutan kung nasan siya. Marco, umaris ka na. Tapos na tayo, di ba? Sinabi ko na sa'yo kagabi. Matapang na sagot ni Liza, bagamat bakas pa rin ng pait sa kanyang tinig. Tumawa ng sarkastiko si Marco at lumapit, ngunit agad siyang hinarang ni Oscar sa gitna. Who are you? Umalis ka sa harap ko. Kakausapin ko ang girlfriend ko. Sigaw ni Marco kay Oscar. First of all, you are in my office. Panimula ni Oscar. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay parang haplit na latigo, malamig at puno ng autoridad. Second, she is no longer your girlfriend the moment you decided to bring another woman into her bed.
And third, if you lay another finger on her or even raise your voice again, I will make sure you never step foot in this business district again. Napatigil si Marco. Tiningnan niya si Oscar mula ulo hanggang paa. Napansin niya ang mamahaling relo nito, ang dekalidad na suit na nakasabit sa upuan at ang pangalan sa desk. Oscar Valderrama, CEO. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Marco. Mula sa galit, napalitan nito ng kaba at inggit. Lisa, kaya ba? Kaya bang ang bilis mong makipaghiwalay kasi may nakita ka ng iba? Isang mayaman? Isang CEO? Pangungutya ni Marco. Ganyan ka ba kadesperada? 3 taon nating pagsasama, ipinalit mo sa isang gabi lang kasama ang lalaking yan? Naramdaman ni Lisa ang pag-init ng kanyang mukha. Sasagot sana siya, ngunit si Oscar ang nauna. Huwag mong ipasa sa kanya ang dumi na ikaw ang gumawa, Marco. Nakita ko siya kagabi, basang-basa sa ulan, wasak ang puso at halos hindi makahinga sa sakit na idinulot mo. Wala siyang ibang ginawa kundi umiyak at tanungin kung saan siya nagkamali. At ang sagot? Wala siyang mali. Ikaw ang mali. Humarap si Oscar kay Lisa at dahan-dahang hinawakan ng kamay nito sa harap ni Marco. Isang simbolikong pag-angkin at pagprotekta. Now Marco, I will give you 10 seconds to leave this room before I call the police for trespassing and harassment. 1, 2. Lisa, please! Nagkamali ako! Lasing ako noon! Mahal kita! Sigaw ni Marco habang papalabas, pilit na humahabol ng tingin. 3, 4. Patuloy ni Oscar, walang emosyon ng muka. Nang tuluyang maisara ang pinto at makaalis si Marco kasama ang security, tila nawalan ng hangin si Lisa. Napaupo siya sa sofa at napatakip ng muka. Doon, muling bumuhos ang mga luha niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ginhawa na sa wakas natapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Naramdaman niya ang pag-upo ni Oscar sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Inabutan lang siya nito ng tissue. Pasensya ka na, Oscar. Ang gulo ng buhay ko. Hikbi ni Lisa. Ang buhay ay sadyang magulo, Lisa. Pero minsan, kailangan munang maging magulo ang lahat para maayos natin ang mga bagay na hindi na gumagana. Malumanay na sabi ni Oscar. And for the record, hindi ako nagsinungaling kay Marco. You are worth more than 1,000 of him. Tumingin si Lisa kay Oscar. Sa gitna ng kanyang pamumula ng mata at gulugulong emosyon, nakita niya ang isang lalaking hindi lang basta CEO, kundi isang lalaking may tunay na malasakit. Salamat sa pagtatanggol sa akin, bulong ni Lisa. Anytime, ngiti ni Oscar. Pero may isang kondisyon. Ano yun? Hindi mo na iisipin na kulang ka. Simula ngayon, itatrato mo ang sarili mo bilang priority. And if you'll let me, I'd like to help you with that. Hindi alam ni Liza kung saan nanggaling ang lakas ng loob niya. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, gumiti siya ng totoo. Paano mo ko tutulungan? Inayos ni Oscar ang kanyang polo at tumayo. By taking you out to a real dinner tonight. No bars, no rain, and definitely no ex-boyfriends. Just you and me. What do you say? Ang kilig na nararamdaman ni Liza ay tila isang kumpirmasyon. Ang gabing nagsimula sa isang strawberry cake na nauwi sa basura ay heto at nagpapatulay sa isang bagong pangako. Isang pangako na hindi galing sa isang manloloko, kundi mula sa isang estrangherong naging kalasag niya sa itaas ng mundo. Ang gabi ay nagsimulang bumalot sa siyudad, ngunit hindi katulad ng nagdaang gabi, ang mga ilaw ngayon ay tila may dalang kakaibang kislap para kay Liza. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa restroom ng kanilang opisina. Pilit na inaayos ang kanyang buhok at hinahaplos ang kanyang pisngi na bahagyang namumula pa rin mula sa pag-iiyak kanina. Ngulit sa likod ng pagod, may bakas ng pananabik. Eksaktong 6:00, isang itim na luxury sedan ang huminto sa tapat ng lobby. Inaasahan ni Liza na ang driver ni Oscar ang susundo sa kanya, ngunit laking gulat niya nang bumaba mismo si Oscar mula sa driver's seat.
Inalis na nito ang kanyang kurbata at ang dalawang butones ng kanyang polo ay nakabukas na, nagbibigay sa kanya ng isang relaxed ngulit napakagwapong anyo. "Ready?" Tanong ni Oscar nang makalapit siya kay Liza. Binuksan nito ang pinto para sa kanya, isang simplang galaw na bihirang gawin ni Marco noon. "Saan tayo pupunta?" Tanong ni Liza habang binabaybay nila ang kalsada ng Makati. "Sabi ko sa iyo, surprise, pero wag kang mag-alala, hindi kita dadalhin sa bar," biro ni Oscar na nagpatawa kay Liza. Huminto sila sa isang tagong garden restaurant sa loob ng isang lumang mansyon sa Parañaque. Malayo ito sa ingay ng siyudad. Ang paligid ay puno ng mga alitaptap at mababangong bulaklak. Walang ibang tao kundi sila lamang. "Oscar, mukhang masyadong mahal dito," bulong ni Liza habang inaalalayan siya ni Oscar maupo. "Liza, stop worrying about the price. Just think of this as a celebration," sagot nito habang binubuksan ang bote ng wine. "Celebration para saan? Sa pagkakasisante ko?" Tawa ni Liza, bagamat may pait pa rin. "Celebration para sa kalayaan mo. At celebration dahil sa wakas nagtagpo ang landas natin," seryosong sabi ni Oscar. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. "Alam mo, Liza, sa posisyon ko, maraming babae ang lumalapit, pero karamihan sa kanila, ang nakikita lang ay ang apelyido ko, ang kumpanya ko o ang laman ng bank account ko. Pero ikaw, nakita mo ako sa bar na basang-basa, mukhang pagod, at walang dalang kahit anong titulo, at kinausap mo ako bilang ako." Naramdaman ni Liza ang pag-init ng kanyang puso. "Akala ko nga pakialamero ka lang noon." "Siguro nga, pero salamat sa pagiging pakialamero ko, heto tayo ngayon," ngiti ni Oscar. Habang kumakain, hindi naramdaman nila. Nagkausap niya ang isang CEO. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang kabataan, sa mga paborito nilang kanta at sa mga bagay na kinatatakutan nila. Nalaman ni Liza na si Oscar ay lumaki sa ilalim ng mahigpit na disiplina ng kanyang ama at madalas itong makaramdam ng pag-iisa sa kabila ng kanyang yaman. "Kaya pala ang galing mong makinig," pansin ni Liza. "Kasi sanay ka ring mag-isa." "Exactly. Kaya nung nakita kita sa bar, alam ko agad ang pakiramdam mo. The silence of being betrayed is the loudest noise in the world," malalim na sabi ni Oscar. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad sila sa garden. Ang hangin ay malamig at ang taning naririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Huminto si Oscar sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na pinalilibutan ng mga fairy lights. "Liza, alam kong mabilis ang lahat. Alam kong sugatan ka pa at hindi ko intensyong madaliin ka," panimula ni Oscar. Huminto siya at humarap kay Liza, hinawakan ng magkabilang kamay nito. "Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako. I don't do things halfway. When I want something, I work for it. And right now, I want to be the reason why you smile again. Hindi ko hinihingi ang oo mo bilang girlfriend ngayon. Ang hinihingi ko lang ay ang pagkakataon na ligawan ka. Ang pagkakataon na ipakita sa iyo kung paano dapat alagaan ng isang babaeng tulad mo. No lies, no cheating, just me being honest with you every single day." Napayuko si Liza. "Natatakot ako, Oscar. 3 taon ang itinapon sa akin ni Marco na parang wala lang. Paano kung matulad lang din ito doon?" Dahan-dahang itinaas ni Oscar ang mukha ni Liza para magtama ang kanilang paningin. "I am not Marco. And I will spend every day proving that to you. You don't have to trust me fully right now. Just trust the feeling you have when you're with me. Is it safe? Is it real?" Huminga ng malalim si Liza. Sa loob-loob niya, alam niya ang sagot. Kay Oscar, pakiramdam niya ay hindi siya kailangang magpanggap. Kay Oscar, pakiramdam niya ay sapat siya. "Okay," bulong ni Liza. "Okay?" Gulat ngunit masayang tanong ni Oscar. "Oh, pwede mo akong ligawan, pero dahan-dahan lang ha, baka mabigla ang puso ko." Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ng mailap na CEO. Sa sobrang tuwa, binuhat niya si Liza at bahagyang inikot na nagdulot ng malakas na tawa mula sa dalaga. Ang tunog ng tawa ni Liza ay tila musika sa pandinig ni Oscar, isang tunog na matagal na niyang gustong marinig mula sa babaeng ito. Nang ibinaba niya si Liza, nanatili silang magkalapit. Ang kanilang mga noo ay magkadikit
Ramdam ang hininga ng isa't isa. I promise, Liza, hinding-hindi mo pagsisisihan ang pagbibigay sa akin ng pagkakataong to. Mula sa malayo, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak ng mahina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumakbo si Liza para magtago. Dahil sa ilalim ng mga fairy lights, sa piling ng lalaking dati ay estranghero, natagpuan niya ang kanyang masisilungang bago. Ang ligawan ng isang CEO at ng isang ordinaryong empleyado ay nagsimula na. Isang kwentong hindi base sa titulo, kundi sa tapat na tibok ng puso. Lumipas ang 6 na buwan mula ng gabing iyon sa Garden Restaurant. Ang bawat araw na dumaan ay tila isang pahina ng isang magandang nobela na dahan-dahang isinusulat ni Liza at Oscar. Ang panliligaw ni Oscar ay nanatiling tapat sa kanyang pangako. Dahan-dahan, puno ng respeto at higit sa lahat, totoo. Hindi naging hadlang ang kanilang posisyon sa kumpanya dahil pinili nilang panatilihing pribado ang kanilang ugnayan sa loob ng opisina, habang sa labas naman ay malaya nilang ninanamnam ang bawat sandali. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, napagpasyahan nilang bumalik sa parke na malapit sa The Blue Hour, ang lugar kung saan unang naglakad si Liza ng mag-isa at wasak ang puso. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa mainit na palad ni Oscar. Alam mo, panimula ni Liza habang nakatanaw sa mga batang naglalaro sa damuhan. Dati, kapag naiisip ko ang gabing yon, ang tanging nararamdaman ko lang ay galit at pandidiri sa sarili ko. Pakiramdam ko wala akong kwenta kaya ako nagawang lokohin. Huminto si Oscar sa paglalakad at humarap sa kanya. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na tumatama sa mukha ni Liza. At ngayon, ano nang nararamdaman mo? Ngumiti si Liza, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Ngayon, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako na nangyari yon. Dahil kung hindi ako itinapon ni Marco, hindi ako mapapadpad sa bar na yon. Hindi kita makikilala. At hindi ko malalaman na pwede pala akong mahalin ng ganito, nang walang kapalit, nang walang takot. Liza, ikaw ang nagligtas sa sarili mo, sabi ni Oscar. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. You turned your pain into power, and that's the most beautiful thing about you. Naupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno. Inilabas ni Oscar ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Saglit na napatigil ang hininga ni Liza. Akala niya ay singsing na ito, ngunit nang buksan ni Oscar ang kahon, isang simpleng gold necklace ang naroon na may pendant na hugis maliit na bituin. Sabi mo noon gusto mong makalimot, pero gusto ko, itong necklace na tong magsilbing paalala sa'yo, sabi ni Oscar habang isinusuot ito sa leeg ni Liza. Na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may bituin na gagabay sa'yo. At simula ngayon, asahan mo na ako ang bituin na yon. Hinding-hindi kita iiwan sa dilim. Naramdaman ni Liza ang lamig ng ginto sa kanyang balat. Ngunit ang init sa kanyang puso ay mas matindi. Lumingon siya kay Oscar at sa pagkakataong ito, siya na ang unang lumapit para halikan ang pisngi ng lalaki. Mahal kita, Oscar, bulong ni Liza. Ito ang unang pagkakataon na binitiwan niya ang mga salitang iyon sa kanya. Natigilan si Oscar. Ang kanyang mga mata ay tila nagliwanag. Mahal din kita, Liza. Higit pa sa lahat ng kumpanyang pinapatakbo ko. Higit pa sa kahit anong yaman. Habang nagyayakap sila sa ilalim ng dapit hapon, tila naglaho na ang lahat ng pait ng nakaraan. Si Marco ay isa na lamang malabong alaala, isang leksyon na kailangang matutunan para mapahalgahan ang kasalukuyan. Ang Kate na hindi nakain, ang ulan na nagpabasa sa kanya, at ang sakit na tila papatay sa kanya noon, lahat ng iyon ay bahagi na lamang ng isang pundasyon para sa isang mas matatag na bukas. Sa huling sandali ng kanilang pamamasyal, muling pumatak ang ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malungkot. Tumawa si Liza at hindi na nagmadaling sumilong. Kinuha ni Oscar ang kanyang suit jacket at itinakip sa kanilang dalawa,
habang sabay silang tumatakbo patungo sa sasakyan, tumatawa sa gitna ng basang kalsada. Ang kwento ni Liza ay hindi lang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang CEO at ng kanyang empleyado. Ito ay kwento ng muling pagkabuo ng isang pusong nadurog. Ito ay patunay na sa bawat bakit hindi ka sumasagot na nauuwi sa luha, may isang nandito lang ako na magdadala sa iyo sa tunay na kaligayahan. At doon, sa gitna ng syudad na dati ay naging labirinto ng kanyang sakit, natagpuan ni Liza ang kanyang tunay na tahanan, sa piling ng lalaking nakilala niya sa pinakamabigat na gabi ng kanyang buhay. Ang anibersaryo na dapat ay katapusan ay naging simula ng kanilang habang buhay. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liza at Oscar. Maraming salamat po.